Po ako kasi ang para maingganyo yung mga pumunta sa sinihan, it's really a challenge, di ba? So curious ako kung bakit out of many platforms, sinihan yung napili yung platform, no, hindi free TV, hindi online streaming. What's the thought process? Pinili ang sinihan kasi dapat makita din ng mga tao ano ang hirap ng isang pulis. At when we understand the feelings of the people na na-involved sa mga operations, dapat makita din na kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Kasi part lang siya sa narration eh. Ang daming nagna-narrate ng storya. Ang daming nandun yung si Chairman Apalos, may 6 generals na nagna-narrate. Hindi siya yung pinaka-source ng story. Isa lang siya sa mga sources, pero what you need to watch, ang tapang, ang galing, at ang paghihirap ng pulis. At saka paano nagsakripisyo ang mga pulis para mabigyan ng mapayapang community. Because you can see that in Karamuan case. Will it not be the same kapag i-release niyo sila online? Different. Kasi online, pag online mo siya ilabas, packet lang yung although like you, siguro mga vloggers dito, you have your followers, diba? Hindi siya general, hindi massive yung exposure. While pag sa vlog natin ilagay, sa mga online lang, iba yung followings eh. The message is, you have to see this because you're part of the community which our policemen are serving. So, yun yung, you're a stakeholder to this. And you should see this, you should watch this. While I appreciated so much na yung tulong sa amin ng mga vloggers, ang dami-dami. Nilalait siya, sinasabi ko, nasasaktan ka na ba? Sabi niya, hindi. So, sir, okay ka lang ba? Kasi hindi sila sanay na ibabash. Yung gano'n na, why should we see this in a cinema? First, iba yung pakiramdam mo pag malaki ang screen. Diba? Second, iba yung feeling mo pag marami kayong nanonood, marami kayong pag-appreciate, at marami kayong mangungutya. Third, feeling ko nagbayad ka, isulit ko na po. Diba? So yun yung 3 things na. And I appreciate talaga yung nandito kayo kanina, sumisilip-silip ako. Gusto kong umiyak dahil ito pala yung community ko sa Maynila, ito pala yung mga journalist dito, sinusuportahan namin. Kaya walang katapusan yung pasasalamat ko sa labas na nagpipray din na sana. Yes po. Kahit ano yung review ninyo, i-respeto po natin. I-respeto ko, especially ako. Kasi sa English ito, first time ko na. So tulungan niyo ako na mag-grow, tulungan niyo ako. I listen, I journey with you, and help me on this. Thank you. Kaya, Colonel Ravino, ano mas mahirap maging man of service or man on camera? Anong similarities? Tsaka sinong idol nyo? Sino bang pinipig nyo dito pag uma-acting kayo? Ano po sir? Man of service po or man Yun. of camera? Oo. Sabi ko nga sir, sa mga seryosong tao kami eh. Hindi, isa panaginip, hindi sumagi sa isip ko na lalabas ako sa television. Kaya, ang nagtulak na lang sa akin para is my high respect sa tao na pinoportray ko. Kasi Nakikita nyo similarities. Pagiging police tsaka pagiging artist. similarities namin sir. Kung ma-acting ka, tas Pagiging police. yes. Anong similarities? Meron ba? May nakikita kang pagkakahalin tulad dun sa dalawa? I will answer na lang na kaya ako nagawa yun is at alam ko yung pinaghirapan niya eh. May pinanggagalingan yung pag-arte ko kasi binibigyan ko ng pagpupugay yung isang tao na naging idolo ko in my service. Kasi lumaki ako sa paggabay ni Sir. Bilang junior officer, teniente ako naman, na-promote ako na hanggang makarating ako sa rango ko ngayon.
siya yung bumabay sa akin. So, hindi na rin ako nahirapan dun sa mga ilang eksena na kailangan kong humugot ng damdamin kasi nga, naramdaman ko yung pinagdaanan niya. Na alam ko yung sakit, sakripisyo, at challenges na kung saan siya nanggaling. So, balik ako dun sa unang buwan, hindi ko craft tong pag-arte, mas gugustuhin ko nga makipag-baril na mag-operate na lang kami kaysa akong arte. Kasi napakahirap pala talaga ng ganito na trabaho. So, yun lang. Sino pong idol niyo? Artist. Artist na po. Artist na rin lang sir. Sino po actor daw pag-ibig? Actor wala nga specifically, nanonood lang pero hindi naman ako talagang fanatic ng iba. Para po sa pwede mong sumagot, after manood, ano pong gusto niyo maramdaman ng mga manonood pagkatapos panoorin itong pelikula? Ano ang hope ninyo para sa pelikula ito? Ano daw po ang gusto niyo maramdaman ng mga manonood ng pelikula pagkatapos ko panoorin ng inyong documentary film? Yung the movie is not about me. 100% it's not about me. A portion of that, but it's a representation of the many police and law enforcement who sacrifice their lives in the front line. Na short-change naman by the state. Marami pang mas magagandang istorya kaysa sa istorya ko. Nagkataon lang ako na ako yung nabulang ni Ate Edith. Na-convince ni Ate Edith na mag-portray of a life of a law enforcer na ipapakita yung, sinabi naman niya yung sacrifices of the law enforcers, the family, and the organization by itself. So, makikita yung sacrifices of the law enforcement. Thank you so much, sir. Merong singit na question si Romel. Singit lang po ako since entertainment writers karamihan kami, di ba? Kayo po, Colonel, sorry po. Kung sakaling talagang sasaan sa pelikula ang buhay nyo, sino ang gusto nyong gumanap? At ang, siya po ang aking joke, kung si Charos. Kaya leading lady, ang asawa po. Kung sakaling, Charos ka. Hindi ako manda sa tanong ninyo. Sa first time hindi ako makasagot. Kasi yung unang kausap ko po ay sinabi ko naman I was under incarceration si Senator Bong Revilla. In fact, even up to this day sabi niya, yeah, I want to do the movie, your life. And sabi niya, pupunta ko sa premiere night ng movie mo. He's on the stage now. So, kausap ko naman. Ayun po ang kanyang pag-usap. Tapos yung leading lady, we intended na walang mga pensis, kissing-sing. Kasi it's not a good idea. So, it's a pure story, walang pensis, walang kissing-sing at all. So, that's the large percentage of the decision of the producer and the director herself. Sa tatlong polis po na magigipin, kung i-describe niyo po sa isang word, kayo bilang isang polis, ano po? Kayo, Colonel Mayames, being a police. Kasi ako, reporter, maganda.
niya lang daw pwede daw tawad. Ay, ano, marami na po sinyo. It's very hard kasi parang napahirap. Hindi ko alam kung paano ko gagawa ng adjective for myself. Okay na ha? Kung pinig si siya na describe ko. Sacrificial. Thank you po. It's better to describe someone than yourself. Eh, no? So, I describe Hansen as sacrificial. He's willing to sacrifice his life for all, for his friends, for us, for the people. He sacrificed a lot. Pero karamihan sa atin, hindi ko natin alam yun. But nakita po namin, personally, naramdaman po namin siya. At yun nga sabi ko, dinidescribe ko, hindi niyo siya makita kasi happy lang siya, jolly lang. Then you do not know him. Pero kung buksan niyo yung puso niya, iyakin niyo siya, buksan niyo yung puso niya, makikita niyo na soft din pala ang tao na to, mabait din pala ang tao na to. Okay. Prayerful. Baka hindi niyo rin alam po na dating seminarista ito. Ano na kayo? So, ganun yung ano sa atin. That he's willing to sacrifice his life for us all. Sir, one word daw. Ganun na lang din po sir ha. Copy-paste. Para kay sir na lang din yung one word. One word po to describe Colonel Manantan, dedicated police officer, dedicated individual, husband, friend, basta dedicated na tao siya. One good example how dedicated he is sa trabaho is yung binigyan siya ng mission to carry out the arrest or operation involving Congressman Teves in Negros Oriental. So, nag-stay kami doon. Siguro, someone, never siya na umalis doon sa area. And he supervised personally yung operation na yun. Hindi niyo siya nakikita in the lens of the camera palagi, pero he's the unsung hero doon sa operation. Kung bakit naging successful yun. Kung bakit napalabasan ng mga cases or warrants of arrest si Congressman Teves, who we believe na is the person of interest dun sa pagkamatay ni Governor Roel Vigao. Thank you, sir. Thank you. Okay, we have a set of questions from Mark Rabador. May line up kasi mga kapatid. Pero a few questions na lang tayo. Mark, go. Hi, Mark Rabador po from Entertainment Web. Mike. Ayun. Hello po, good evening. Mark Rabador po from Entertainment Web. Question lang po kay Colonel Hansen Manantan. Kanina kasi nang pinag-describe ka kay Lieutenant Colonel Attorney sa dedication. Then, syempre, sikat din yung name nyo dun sa mga operation na nangyari sa Paranaque, sa KOGC, etc. Even dun sa Quezon Province, ngayon po na ginagawa itong sa likod ng tsaka, hindi po ba kayo nakaramdam ng kahit na anong takot? Kasi tiyak meron mababanggit na mga pangalan na against sa inyo. May at the same time, nagkaroon din po ba kayo na pag-aalinlangan din dun sa mga nagawa ninyong decision before dahil nakaranas rin kayo ng public persecution after po lumabas yung pangalan ninyo nung nagkakaroon ng mga media harassment, etc. para maligtarin ninyo yung mga ibang kwento. Pagkabiglaan, some percentage, yes, meron. 50% na nag-alinlangan. At doon sa other side of the 50%, the truth must come out. So it is. Sabi ko naman kanina, sometimes it's lonely to do the right thing. Kung ano man ang outcome na. Pero nakita ko na, more or less nakita ko na kasi sometimes I read the messages sa
maybe mga 70% mga bashers. So, sabi ko, when you give gift, and gift ay hindi naman tinanggap, the question is, who owns the gift now? Kasi hindi ko tinanggap yung bashers niya eh. Sino ngayon ang may-ari ng gift? The one who sent it. So I'm giving it back to the bashers. Colonel, last question na lang. Ano po ang naging perception ninyo or thoughts ninyo after nyo, kasi twice nyo na kung saan nyo napanood yung pelikula, twice nyo na siya napanood. Ano ang thoughts nyo between loyalty and law? After nyo po mapanood yung pelikula sa siya. So I think in some or in this larger percentage na ipakita talaga yung mga sacrifices of the many law enforcers. Hindi naman nakapagsalita. At the realization for leadership, for instance, na in some delicate operations, dalawa pala yung kalaban. At least in my experience, some of my experiences, we fight the enemy sa front line, at tignan mo rin yung commander mo sa likod. Lumalaban pa kami, minsan yung mga commanders namin, nakatakbo na, naka-double play na. And they get defaulted because they opted to be prudent rather than be courageous. Kaya sabi ko sa mga juniors ko, mamili kayo ng mga post ninyo na kung you can depend with and to. Kasi buhay mo nakasalanan niya. And not only your life, but the life of the family. Mahirap. Kaya, well, I only 1 year left in the service. I think wala na akong may papakita na operations possible. That's why I'm now in the peace process and development center in the country to go. Thank you, sir. Mark, or your Yeah. Thank you, Mark. We have a next question from Joey Austria. We're down to the last 3 to 4 questions. At mamaya, you can interview our panel if you're interested. Yes, Joey? May I ask the director, Madam Edita Taduaya, first, congratulations sa pagiging courageous mo to produce a docu-film like this at ipapalabas pa sa mga commercial sa lahat ng sina nationwide. Gusto ko pong malaman yung journey sa acting ni Lieutenant Colonel, yung gumanap po na kay Colonel Malanta. Nagkaroon po ba siya ng workshop acting muna before you did the movie? Wala. As a super rush siya. Gusto yung kwento, totoo Sige, nangyari. short po. Okay? Behind the scene. Ito yung script ko, nandun si Sir Hansel. Sabi niya, ate, ito yung nangyari. So, sa interview ko nandun eh. Yung dialogue, si Colonel Miamis, depende sa operation. Sila yung nagsasabi ng dialogue kasi wala nga ako dun eh. So, yung dialogue na sinasabi nila na conversation na nangyari yung operation, parang binabanda ko sa sinasabi ni Sir. Kasi, as a journalist, hindi din ako reliant sa kanya. I-fact check ko siya. So, ang nangyari is, yung sinasabi niya, binavalidate ko sa mga unit directors. Yung Karamuan, the first care was binalidate ko mismo sa kasama niya retired police na 70 na ngayon. Sino si Nagbato? Pumunta ako ng Karamuan. Yung sinasabi niya sa operation ng Negros Oriental, pumunta ako sa Negros Oriental. Kinausap ko si Atty. Topacio. Kasi I wanted to validate. Kasi ayoko din na mag-bully yung story. Ayoko. Kaya sabi ko, story ba to? Pero huwag kang magalit. Huwag kang magalit, ha? Iikot ako. Kasi iba yung sinasabi mo, iba yung nangyari. So, always, yung Batangas operation sa San Pascual, pumunta ako doon. Yung operations niya sa Negros, pumunta ako. Yung lahat ng operations, inikot ko. At hindi lang, Valle Verde. Yung Valle Verde, nakausap ko yung binuhay niya na Valle Verde.
Kaya sabi ko, iba yung, siya yung, di ba, dapat magalit ka kay Marantan kasi buti ka nang namatay. Iba yung justification niya eh. So, sabi ko naman na, I cannot take his statements, narrative, hook, line, and sinker. It's not me. Kaya sabi ko, I need to bring my team para makausap ko. Yung coaching na to ni Rabino, kung minsan, ito ako sa mga, ate naman, yung pulis ako. Yun. So, sir, give na, give. Lalo yung sa custodian. Hirap sila eh, kasi we need to be very careful kasi ang pinuportray niya, ang kinakausap niya, yung dalawang MP leaders, si Benny at saka si Wilma Jackson. Kaya kung minsan nakikita, sabi, breathe lang sir, breathe, sabi niya natin. Yung first talaga namin, that's December 18, sir, no? December 18, 2024, yung feeling ni Colonel Rabino na, ano ba ito? Siyempre, knowing them, boss niya eh. Pag nandiyan si Sir Hansel, nakikita mo na, Sir, ibig sila. Pero, hindi naman kami na-expect na maging perfect ito sila. Kasi hindi nga sila actors. But they were so real in portraying the characters of those involved in the real life. Yun. Ang galing naman si Colonel. Ma'am Janelle, si Prosecutor Rabino. Ma'am, thank you so much. At pinahiro yung Prosecutor Rabino, yung wife ni Colonel Rabino. Yan, si Ma'am Janelle. Nandun yung wife, sumusuporta. Mga wife, bigla yung mga may wife. Tumatawag, kumusta? Sabi, okay lang po. Sila yung parang nagbibigay ng courage, ng inspiration. Kasi alam nila yung mga asawa nila, hindi dumaan sa acting workshop. Ma'am, ano pa sasabihin sa mga Gen Z and the Generation Alpha now na they should watch this film? Generation Alpha, why you must watch? Because you will learn so many stories. You will learn how the 2 decades of these police officers went through. And you will learn lessons how to traverse crisis in life and how to traverse the challenges as Gen Z, the Beta, the Alpha. Makita niyo yung ano yung hirap nila noon sa hirap natin ngayon. Kasi noon walang pelikula eh, walang online. Eh ngayon, gift siguro ang mga movie natin sa mainstream media, mainstream filmmakers, at itong document, gift siguro sa mga bagong henerasyon. Kasi nakikita niyo pa ang totoong mukha ng isang totoong eksena at pelikula. Good luck po. PG-13 po ba ito? G? Ang MTRCB rating. Hindi pa namin alam, pero yung G yung mga materials namin, the posters and the trailer, pero kasi maraming kaso eh. I respect the MTRCB kung ano yung judgment kasi they are asking us to secure the certificate of no pending case. Kasi lahat kaso eh. Wala namang pending case. Pero umuwi ako ng Davao kasi dati yung GC was dala, latest about all. Umuwi ako ng Davao ng Friday, nag-secure ako ng certificate sa all. So yun, we need that. At naintindihan ko yun. Thank you, ma'am, for all the information. We're down to the last 2 questions. Second to the last is coming from Florencio Busay Jr., also known as FPJ. Go. Good evening po. I'd just like to ask first, since you got the support din of General Torre, meron din bang mga support from sa kapulisan natin in terms of supporting the film, making doc screenings, something like that? This I have to reveal. Nakikita niyo lahat ng portrait, puro police. Pero the movement, the execution, pansin niyo? Dahil, ang ginawa ko lang, paano ko kayo dyan ng mag-deal? Sir, mag-silence kayo for the elections. Sabi niya, oo. Sabi ko, sir, pwede ba kaming gumawa ng eksena? Kaya, pulis yung gumawa. Hindi nakatipid kami, no? Kami yung gumawa, ito yung nangyari. May hostage situation. How do you respond? Kasi elections eh. So, we compare kung napansin mo kanina, Luzon, Visayas, Mindanao, inikot namin kasi we need to do the CIMEX in other areas. Kasi iba-iba yung political climate. Kaya yung kumanap, a real policeman, they were in real uniform because that was a CIMEX.
So, support, overwhelming support from General Malbil to General Alba, lahat ng mga police officers na kinausap ko, very supportive sila. Nung nakita naman nila yung script, sabi nila, ito yung buhay namin. So, yun yung pong sagot sila. And also, ma'am, meron na rin po bang ilang number ng cinemas na pwedeng palabas or may listahan na rin ba kayo ng saan mapapanood? Just in case nga, syempre may gusto manood from here and also up to Mindanao din po. Ang initial discussion, kasi ang distributor namin si Solar, unfortunately, nabahaan sila. Hindi pa siya nakaalis sa highway ngayon. So, dapat nandito si Sir Butch Ibanez. Ang initial discussion is sa SM Cinemas, pero may mga negotiations na with other malls kasi hindi naman present si SM, di ba, sa lahat ng provinces. So, we will adjust to what they need. Kasi the story is worth telling and the movie is worth watching. So, open kami for that and open din kami for black screenings po. Thank you, FPJ. We have a question from Danilo Breño of Vloggers Philippines. Good evening po sa inyong lahat. First of all, congratulations po. Ayan, halos natanong naman nila lahat. Tatanong ko lang. Balita ko po kasi hindi lang siya sa Pilipinas ibang palabas. Kamusta po yung premiere dito sa ibang bansa? Ang first na teaser and part of the documentary was shown in Poland last May. Last May po. Kasi I was there for the World News Publishers Conference sa Poland, sa Poland. Babalik sana kami July 7. Nagka-problema kasi, di ba nag-change of command yung PNP? May travel authority sila, pero nag-change na June 7 na June 2. So, stalled na yung mga travel authorities. So, we need to reschedule. Napakita nyo sa Poland, and by September, mag-join kami sa South Africa kasi we wanted to show the sacrifices of our police officers and the resiliency of the Filipino families in facing the crisis. Hindi naman yung ipapakita lang dahil gusto natin. Pakita natin sa kanila, ito yung buhay namin. Ito yung sakripisyo. Then sa Malaysia, within the month siguro, babalik kami. Kasi we already talked with Freedom Film. Tsaka, I'm very, very happy to tell everyone na na-appreciate ko po yung support ng World News Publishers Association who is member of Newsline Philippines. So, yung USA, nagkukontak na sa akin, yung France, nandito na. May mga reviews na kung nakita nyo sa ano namin. May mga reviews na ng foreign reviews kasi sinusuportahan nila kasi babalik ako sa sinabi ko na may newsroom diversification ngayon, di ba? Kasi hindi na kumikita si news. Kung may kita ka, hindi na ganun ka kataba. So may newsroom diversification ka. They supported this kasi from Mindanao, ako lang yung Newsline Philippines na yung member. Sa Manila, ang mga 5 yata, Raptor, Inquirer, ABS, meron ka, GMA, meron eh. So yun yung po sir. Na meron siyang na-show siya noong May sa Poland. Then, anytime this month, sa Malaysia. Then after this, sa South Africa, then Germany, then US. We need to showcase naman how Filipino families embrace challenges and grow together to face those and be triumphant. Again po, congratulations po sa inyong lahat. Salamat. Yeah, thank you, Dan. Before America, we have a question from Mary Romeo. Ang question ko lang po ay, ano po ba yung gustong i-correct or maling public perception kay Lieutenant Colonel Marantan na gustong itama o ituwid dito sa pelikula nito? The person is not to be corrected. It is an institutional correction po. Kasi victim na sila ng circumstance ng mga batas na existing. So, kung ano yung dapat ma-correct, ano yung sa buhay niya, dapat makita na beneath every badge is a human being. And they are vulnerable of pain, heartache, and the families too are weakened during the time of the ordeal. So, ano yung gusto mong ma-correct
sa mga perceptions niya na madugo yung kamay mo, mamamatay tao ka, murderer ka, and everything. Sa Pilipinas, meron tayong 5 pillars of criminal justice system. No? There's law enforcement, the prosecution, the judiciary, the connection, and the community. Kami sa unang pillar ng law enforcement. Investigation. Ang gusto kong particular na sana makorek yung pending investigation, yung mga details na natin, Department of Justice, the Secretary of Chief PNP. Huwag mo nang magbigay ng mga conclusive statements. Kasi those conclusive statements will marrow the result of the investigation. Mali. For instance, dati mo na, someone said it's already a wrap out. Ako din pending investigation. Sinusundan ko din ng mga investigators yung statements of their commanders. That's one. At baka pwedeng nakapagsalita yung magsasalita tayo sa mga tao. Obvious, yung mga sinasabihan naman natin, hindi naman sana makapag-answer back. So there's no due process at all. At isali ko na lang yung tanong kanina sa dalawang classmate ko, dalawang kasama ko. Sila dedicated, sabi ko kanina? Dedicated. Sa akin yung, I think I'm a dreamer. Dreamer lang po. I'm a dreamer. Ako ay graduate ng philosophy sa University of Santo Tomas. I'm an ex-seminarian. Kaya pag nagbibiruan kami, artista ka ba? Oo, ako Teatro Tomasino ako. Jerk. Kasi wala akong may sagot eh. Shoutout yung mga taga-UST dyan na, yes sir, Arcet is me. St. Anthony's Field. Ngayon, that's my dream. Gusto kong, hindi naman is not a perfect one, pero livable. Kasi lahat naman siguro tayo, we visited other countries already. Ako, 3 times na akong mag-aaral sa Russia, sa Moscow. Pumunta na ako many times sa Singapore, I went to Indonesia, to South Korea, and France. Nakita ko naman nakita ko naman yung criminal justice system nila. Very organized naman lalo na Singapore. Wala rin naman po silang resources Wala silang natural resources, but the system ang ibinibenta nila. Bakit hindi natin kaya dito sa atin? So, I dream of that system. Lalo na doon sa criminal justice system na hindi naman 100% maybe. A little 60% sana mailagay doon sa system that we have. I think magiging maganda yung criminal justice system natin. Yun lang po, that's my dream. So I'm a dreamer. Thank you. Yes, second to the last question. Napakaganda ng tanong at napakaganda rin ng sagot. Angelica from Manila Standard. Hello po, good evening po, and congratulations po. Colonel, ang gusto ko pong malaman, wrapping up po natin sinabi niyo, gaano po kayo pinatatag ng mga nangyari po sa inyo? Nabasa mo na naman siguro din yung Invictus, no? It's all in there. I-remind mo lang sa akin yung last paragraph. It doesn't matter how dedicated, how Charles Spanish can scroll. I am the master of my faith. I am the captain of my soul. Given a situation that you have no choice but to fight it out, you will do. Kung minsan, doon sa loob ng ulo mo, may mga gusto magpakamatay doon. Kasi they've lost every inch of hope inside jail. It's hope. Dapat meron kang hope lagi sa
sa lahat ng ginagawa ko. Even if it's half perfected or half realized, but it's the only thing that you have. Kaya nga, when you are inside jail, kailangan may master's degree ka. And that degree is Masters of Reality. That's all. Sir, nakwento po kasi ni Lieutenant Colonel po na idol niya po kayo, tapos na-pressure daw po siya, tapos hindi niya na po alam kung nabigyan niya po ng justice. Nabigyan po ba ng justice ni Lieutenant Colonel yung pagsasabuhay po ng life niya? Yes. More than what is expected to be. Well, sinabi naman niya yun, 2000, kasi parang naging na siya eh. 2009, he graduated from he's a brilliant guy. He's a lawyer by profession. Number 1 lagi yan sa mga schooling, sa mga operations. By the way, gusto ko sabihin sa inyo na lahat ng mga operations namin is covered by case operational plan. Hindi ko kami pupunta dyan para mamuli. May mga preparations yan. Kaya nga ho, dismiss lahat yung mga kaso na filed before the regional trial courts. Kasi may preparations kami, may warrants of arrest to be implemented. Kaya lang hindi naman may papakita na gano'n yung nangyari. Bago namin i-implement ang isang project, it's like project kayo, may project din kami. Kayo meron din kami project. It's a law enforcement operation project. It's approved by the Directorate for Intelligence, budgeted by the Directorate for Intelligence. Everything that we do, pumapasok po kami on task force kasi local police cannot do it anymore. Kaya pumapasok yung task force. Kaya hindi yan mga simple crimes. It's bank robbery. Ano ang expectation mo sa bank robbery? 30 to 35 fully armed men. You cannot just go there and identify yourself, I'm Colonel Maratan or police officer, suko kayo. And armed sila lahat ng assault rifles, pushmaster, Colt and all that. Mas state of the art pa nga yung firearms nila kaysa sa amin. So those are the challenges talaga. Pag pumasok ang task force, larger percentage, it turns out ito ay firefight. Yan ang gusto ko maintindihan. 2, assault rifles, even isang kumpanya, it delays the operation already. Kasi pag may nagpakutok ng full auto na naka-assault rifle, kahit 50 kayo din na nag-atlas, you stop. Kasi it's an assault rifle already. Ganun po. So, gusto ko sana maramdaman niyo yung nararamdaman namin kung nag-ooperate kami. Kasi you can relate more. Well, si Ate Edith, parang naramdaman niya sa mga firefights niya noong araw. Hindi ko lang alam kung ano yung mga firefights niya, pero I'm sure nararamdaman niya what you feel. Kaya nga, doon sa korte, minsan talagang sumisigaw din ako sa korte. Sasabihin ko sa prosecutor, hindi ka makarelate sa akin. Bakit? Hindi ka pa nga nakabaril ng tao eh. Kasi ang sinasabi mo, parang kang nanonood ng TV. Ako, hindi ako nanonood ng TV, ako yung pinapanood mo, so this is big disparity. Kaya hindi ka makakarelate sa akin. Now, may I ask you, have you filed that? Pag sinabing yes, have you shoot a criminal? Hindi, ako. Many criminals I shoot already. And I do not like it. The feeling is a thing that I do not like. Thank you. Thank you so much for congratulations po. Thank you, sir. We're down to the last question coming from our friend Boy Villasanta. Honestly, I would want to watch, I'm very excited to watch this. How many questions am I allowed to ask? Ikaw po, huwag naman po nobela. Mga 3 to 4 lang po. Nag-enjoy naman si sir. Una kayo direct, no? So, yung as directors, min-motivate ko din yung interviewing mo, yung when you were interviewing Colonel Mantan and other, vital persons in the documentary. At saka hindi direct yung narrative, yung fiction non-fiction, pero meron din creative non-fiction. So, alin yung matindi doon, hindi direct. Siyempre, hindi mo motivate din yung non-fiction characters, at saka yung mga artista,
to enact the scenes, no? Ang pinakamahirap, indirect, yung hindi dumaan sa acting workshop. Kasi you need to, bago yung dialogue nila, gagawa ka ng eksena ng dialogue na mabagsak yung emotion eh. Kasi, like, yung custodian, that was the heaviest part ng shoot. Tapos, paano mo ngayon, ipa-feel na ganito kabigat yung eksena na hindi naman dumaan sa acting workshops sila. Non-fictional is a bit challenging kasi the actors are not actors. And the dialogues, What do you mean the actors are not actors? sila, hindi sila actors eh. Kasi they are policemen in real life. Hindi sila naman sa acting workshop eh. So paano mo eh? Yung sandali, hindi yan. Yung, how do you pull their emotions to suit the scene you wanted to portray? Yung mahirap eh. Tsaka may mga rangko sila, sir, civilian ako. So hirap nun. Yung saan paano mo sila pasusundin sa isang script na hindi naman sila actors. Paano mo ipa-emote ang isang police? Although they can emote, they can portray it well because they are policemen. But before the camera, mahirap yun. Yung December 18 ni Colonel Rabino, parang, ate, sir, ito. Pero alam ko naman na marunong sila, kaya nga lang, hindi sila sanay na nag-ooperate na may camera. Kasi totoong operation yun eh. When here comes the real. Yun yung mahirap. Tsaka, clarify ko lang, hindi ko kinukuha si Sir Hansel kanina ha. Kasi ang right ear niya hindi nakakano, kaya nag-lip siya sa inyo. Kaya nagbubulong ako, correct ko lang. Baka akala niyo tinuturuan ko siya, hindi. Dahil nung nag-question kayo, nakatingin sa mouth. Kasi, epekto ito ng Paranaque show. Epekto. Kaya, hindi ako bumubulong for answers. Kina-clarify ko kung ano yung questions, yun ang gusto i-clarify. He is very intelligent, pero dahil sa operation niya, sira ito. Kaya nagbubulong pag may kausap kami na sa left ako always, kasi sinasabi ko sa kanya kung ano yung sinasabi. Kaya nag-lip-read siya kanina, pansin niyo. Kaya yun yung isang, siguro, lesson in life. Na marami. Kung makita niyo yung likod niya, tagtag yun ng operasyon. Kung nakita niyo siya kanina na paika-ika, dahil plastic itong knee niya na isa. At may bala pa sa loob ng kanyang tuhod. So, in-explain ko lang kung bakit akala niyo kanina nagpamarcha-marcha, hirap siyang lumakad. Yung sa eksena na nakaluhod siya, grabe yung namin, yung pag-timing. Kung pansinin, gumaganon-ganon siya, kasi titanium ito. Malamig, kaya giniginaw. Pero sabi niya, kaya na naman hindi mag-jacket muna para sa inyo at para sa atin. So yun sa akin. What screen role are you portraying here? Ikaw din yung resource person na meron kang acting, may acting scenes ka. Wala po dahil hindi ko po kaya yung ginagawa niya. Ang naging part ko dito is to recall the things, yung mga nakaraan. Kasi nga, mostly, yung buhay ni Hansel is, alam ko, likewise, yung buhay ko, alam niya. So lahat ng operations niya, alam ko, because we plan together. Lahat pinaplano namin, lahat, we exchange thoughts, we exchange PPP, tactics, techniques, and procedure. We grew up in the SAC. So kung may operation sila, we pinapag-aralan namin pareho. Okay. But he helps me more, a lot, than I help him. So ang naging role ko dito is to recall kung ano yung, paano pala yung nangyari? Paano pala yun? Kailan na pala? Ano pala? So naging backbone ako doon sa pag-recall niya. Kasi minsan nai-emotion siya eh. Recalling those things na morbid is minsan mabalik yung emotion mo. So ang naging goal ko is, okay, sige, brainstorm tayo. Ganito yan eh, ganito ang nangyari nun. So I give him strength to recall things kasi para hindi siya ma-emotion. Tapos ano yan, direct siya yung voice over? No. Si Sir Hansel ang voice over. May mga scenes lang talaga na
Like, sa narration, manood ka. Tapos kayo, Ano, ganito, sa actions, yung reenactment, it's minor lang naman, actually. Si Attorney Rabino. Yung narration kay Sir Hansel. Yung narration sa iba, nandun si General Melan, nandun si General Barrias, nandun si General Torre, nandun si General Portion lang. Si General Macrio tumulong eh. Attorney Topacio, si Attorney Batacan, nandun si Colonel Calixto, si Mayor ko, nandun si Congresswoman Adigamo, nandun, lahat ng mga na-portray na sila ang nagdadari. Kung so kay Sir Hansel, 20% lang yata. But it's the backbone of the story. Tagatahit lang siya lahat. Kasi lahat ng mga activities na yun, siya yung intelligence officer, siya yung lead ng operation. So, there are about yung Atimonan, may kasama siya eh. The Atimonan, we have 12 narrators. Pang 13 siya. Kaya sabi ko sa kanya, bakit pang-lapin mo sa 13? 2013, the biggest case, di ba, Atimonan? 2013. 13 yung namatay. 13 yung nakasukan. Ito ba yung masama, sir? Ang movie namin now showing almost 13. 13 years bago nag-decide ang korte sa kaso ng Atimonan. So may 13. So, siguro hindi siya Chinese eh. Kasi pag Chinese parang 13 para scare. Sa kanya siguro he loves number 13. Citizen siya naging Oh? citizen siya naging Sabi naman ni Sir Hansel eh, may address kayo doon, di ba? VVIP yung tickets niyo. Meaning, doon kayo sa Augustine po. Tama ba, Sir Mel? Yes po. Yun. Secure na yung ticket niyo. Hindi lang ticket, sir. Popcorn at saka tubig. Basta pa-i-invite natin sila, madam. Yes. Kay Lieutenant Colonel Rabino, you are a lawyer, nakonsulta ka ba sa mga eksena na ticklish o may pagka-controversial o parang merong pwedeng ituwid o you prevail the truth or counseling. Your legal counsel was, used here. Hindi naman po dumating sa point na merong mga legal aspects na kailangan i-review. Pero ang sa part ko naman is binigyan lang namin ng isinapili ko lang namin kung ano talaga yung totoong nangyari. Based on records, facts, testimonies, revelations. May mga pinagbasehan po lahat yung mga ginawa doon sa pelikula. Hindi po yun exaggerated. Wala po. Lahat po katotohanan. I would also like to share or mention that what makes this film very different nga po. Tayo po, hindi ko po alam kung ano yung magiging mag-uudyok sa inyo kung bakit nyo kailangan panoorin itong pelikula na ito. Kasi medyo abstract pa nasa isip ninyo kung ano ba yung mangyayari dyan sa pelikula. It is a story na kailangan ninyo talagang makita in big screen. What makes Colonel Marantan different from the 230,000 police in the country? Yung istorya niya. Kakaiba yung istorya niya kasi very rare yung katulad niya na isang opisyal, na isang, sa akin nga may PNP chief that I never had. In my work, that we never had. Kumbaga, sa kalibre niya, pang chief PNP yung kalibre niya. Pero, there's a reason bakit hindi. I will bentahin namin is the story. At sana, when you will be able na mapanood yung pelikula, may makabuluhang babaon kayo paglabas nyo ng sinehan. Kasi, iba.
iba yung kwento niya. Kikilitiin yung mga isip ninyo at saka grabe, mapapasabi kayo, grabe yung taong ko. Yun lang yung sa tingin ko na magiging general perception ninyo when you leave the big screen. Thank you. And finally kay Colonel Marantan, syempre napanood lang namin yung trailer, no? Mayroon mga high-profile names na nabanggit, no? Ngayon, in real time, tsaka yung sa pelikula din, no? Meron bang inaasahan ngayon na first yung political spectrum halos nasakop, no? May left, may right, may centrist and everything. Wala pa kayo nakikita political repercussions doon sa pelikula at paano ba babalansin ito? I think, sinabi naman kanina, decided naman na yung mga kaso, so there's no subjudice na dito sa kaso na ito. Ang mga operations namin on the task force, it's pure law enforcement operation. Sa ending, politicized. Kaya nagkagulo, may kanya-kanyang statements na whether or not there will be repercussions there, I think, ready naman kami kasi decided naman yung mga cases already. All the cases that we, about 6 yung na-report dito, 6 decided all lahat yung mga kaso doon. And some of which are final na lahat yung mga decisions doon. It even reached up to the Supreme Court. Except that yung muna kasi may MR doon. Nag-trial kami 13 years. MR mo, nag-trial kami. Sino ang makakapagbigay ng tamang desisyon dyan kung hindi yung judge na nagbigay ng resolution kasi ina-observe niya yung mga demeanors namin when we took the witness stand. At isa pa, na isang moral lesson na dapat maintindihan sa amin ng maraming publiko yun. Marami kayong sinabi sa bus, Marantan, monster, shooting people, murder, wedding, not one of them, yan ang sabi na, who took the witness stand and testify. Wala. Nag-testify sila sa outside, pero hindi sila nag-testify sa witness stand. Very unfair. Very unfair talaga. Now, tell me now, yung mga sinagsasabi na they had to kumuha ng ginto, maraming kaso yung ating mga dami. Many insinuations, self-inflicted injury and all that. I was waiting for them na mag-testify sa it's the proper forum already. Pero walang testify and take the witness stand at that time. Yan yung difference natin doon sana, diba, sa Singapore. Members of the media, mag-insinuate ka dyan. Yung tanong, ikuan nyo, ipapasubstantiate niya sa'yo yan. Pag hindi mo masubstantiate yung accusation mo, kukulong ka niya kagad. That's part of the discipline. Pero dito sa atin, wala pa yung system na ganyan sa atin. That's why I'm a dreamer na one of these days sana, maybe 5 years, 10 years from now, makaganda na rin tayo like Singapore. Thank you. I wish you luck in the show. Thank you so much, Kuya Boy. Maraming salamat po. Let's hear it back to the host. Go, Chris. Yes! Okay, do you have a question pa ba po?